Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo nagpapasalamat sa Diyos na tayo ho ay mayroong patuloy na gawain ng pagsamba. At tayo ho ay medyo mahalumigmig ang panahon. Malamig ang hangin. Masarap matulog. Umuulan pa. Masarap humigop ng kape. Pero ito ang unang araw ng linggo at ito'y araw na inari mismo ng Diyos sa kanyang sarili. Ito'y tinawag na the Lord's Day. At gusto ko hong tumatak sa atin na Sunday is not family day, it's the Lord's Day. And the priority of the believers should be the worship of God. At at siguro I think yung atin hong mga kapatiran will still be coming in. At alam natin may kahirapang kumilos kapag ganyang umuulan. And I would like to encourage others as you come in, ay please occupy yung mga front seats, yung mga nasa unahan, para ho tayo ay maging mas maayos ho, lalo na pag meron pang ibang mga dumarating mamaya. So I am excited sa atin hong gawain ngayong umaga sa ating Sunday School. Napakaganda ng atin hong pag-aaralan patungkol sa pag-ibig ng Diyos. There is much to know about the love of God. But sad to say, there are also much misunderstanding patungkol ho sa katotohanan sa pagmamahal ng Panginoon. So, bago tayo dumako doon, tayo ho muna ay umawit at hingin sa Bergap na tayo ay pangunahan.
Ayan, purihin po ang Panginoon at salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kapatiran na nakatunghay sa ating Facebook live stream ng atin hong gawain. And again, welcome po. This is our Sunday School, unang bahagi ng ating gawain tuwing Sunday ng umaga dito ho sa Jesus Christ Baptist Church. Tayo po ay muli nagpupuri, nagpapasalamat patuloy sa kabutihan ng Diyos sa atin. And as we have studied last Sunday, God is good. Amen? All the time. And all the time, God is good. Pero hindi ho yan ibig sabihin na binibigay ng Diyos lahat ng good sa ating paningin, kung hindi yung good sang-ayon sa kanyang kalooban. Ayan. Hindi to good sang-ayon sa ating kalooban, sa ating pamantayan, kung hindi yung good sang-ayon sa kanyang pamantayan. And God saw it good. Bigyan tayo ng panibagong buhay, lakas, sunshine, ayun, umaraw-araw kahit umaambon. Pero salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na biyaya sa atin. Well, tayo ho muna ay dumulog sa harapan ng trono ng biyaya ng Diyos para ho hingin natin ang kanyang tulong sa atin hong pag-aaral. Let us pray. O aming amang Diyos, dakila at banal, makapangyarihan, maluwalhati. Tunay, O Diyos, nakakamangha ang iyong mga katangian. Tunay, perpekto ka sa lahat ng paraan. Ang lahat ng iyong ginagawa, oo, ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Mula sa iyo ay walang anumang masama. O purihin ka, O Diyos, walang katulad mo. O nawa, O Diyos, sa aming patuloy na pag-aaral sa iyong mga katangian ay lalo nawang mahatak ang aming puso sa mas malalim na pagmamahal sa iyo. Lalo nawa kaming itulak sa mas masidihi na paglilingkod. Lalo nawang ilagay sa aming mga puso ang apoy, ang alab ng mas mainit na pagmamahal sa iyo dahil sa mga katotohanan kung sino ka. Panginoon, ang daming umaagaw ng aming atensyon, tulungan mo nawa kami na ibigay sa iyo, ilaan sa iyo ang aming puso't isipan ngayon, maging ang aming mga kapatiran at kaibigan na nakatunghay sa kanilang mula sa kanilang mga tahanan o lugar, kung saan man sila naroroon. O Diyos, nawa ay tunay na maibigay namin sa iyo katampatang pagsamba. Ama, mahabag ka po sa amin. Hiling namin ang iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Alalahanin mo, Panginoon, na kami ay gawa sa alikabok, makasalanan, mahina, at tunay, O Diyos, liban at hiwalay sa iyo, ay wala kaming magagawa. Patawad po, O Diyos, saliksikin mo kami ngayon. Mga laman ng aming puso at isipan, ng salita ng aming bibig, mga gawa ng aming kamay, o pagpalya sa mga mabuting gawa na iyong inutos sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, lalo't higit, O Diyos, sa puso na maaaring nandoon ang maligamgam na pagmamahal sa iyo. Patawad po, Panginoon. Nawa sa aming pag-aaral, sa aming pagsasama-sama bilang mga mananampalataya, paalala mo sa amin na sa unang araw ng linggo na buhay muli ang aming Panginoong Hesus, kaya kami ay merong pag-asa ng kaligtasan. Ito'y patuloy na magpaalab ng aming pagmamahal sa iyo. Tulungan mo po ako bilang tagapagturo. Gabayan mo po ang mga makikinig at nawa hindi ang tinig ng tao, kundi ang katotohanan mo ang patuloy naming marinig at patuloy na magpabanal sa amin, patuloy na humubog sa amin. At lahat ng ito, O Diyos, ay inihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, as I've said, mga kapatid, tayo ho ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa mga katangian ng Panginoon, and we are now at the moral attributes of God, mga katangiang moral ng Panginoon. And when we say moral attributes of God, ito ay tumutukoy sa kanyang perpektong disposisyon ng kanyang karakter, o basically, ang perpektong pakikitungo ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Kung paano siya nakikitungo sa atin
bilang mga nilalang niya. So I hope na pag naririnig yun, you can hear, ito ay in a general way. Hindi lamang sa kanyang mga anak, hindi lamang sa mga mananampalataya, kundi sa lahat ng kanyang mga nilalang, kabilang ang mga hayop, kabilang ang mga puno, kabilang ang mga bagay na mga hindi natin nakikita. And under the moral attributes of God, we studied about the goodness of God. Sabi nga natin, God is good all the time, God is good, and that is a biblical statement. God cannot be not good. Hindi siya maaaring hindi maging mabuti because God in His very essence is good. Psalm 119 verse 68, Thou art good and doest good. Ang Diyos ay mabuti at gumagawa ng mabuti. And if you remember, what does it mean na ang Diyos ay mabuti? Hiniram natin yung definition ni A.A. Hodge. The infinite goodness of God is a glorious perfection which preeminently characterizes His nature and which He, in an infinitely wise, righteous, and sovereign manner, exercises towards His creature in various modes according to their relations and conditions. Again, yun ho ay isang siksik na definasyon ng pagiging mabuti ng ating Panginoon. Ito yung kanyang ugali, disposisyon, kung paano siya sa perpektong kaparaanan ay nakikitungo sa ating kanyang mga sa atin na kanyang mga nilalang, at ito ay sa walang hanggang karunungan, katuwiran at soberanong paraan ng Diyos. Okay? Mahalaga yung mga bagay na yun. Bakit? Sapagkat may pagkakataon, listen po, i-apply natin ng konti. May pagkakataon, natutukso tayo, bakit siya? Mas maganda yung kalagayan niya. Tama? Bakit siya? Mas maganda yung cellphone niya. Bakit sila? Mas lumalago yung business nila. Bakit siya? Mas maraming napipick up na pasahero sa tricycle niya. Parang tila yata mas mabait ang Diyos sa kanya. Again, let us remember the goodness of God falls under His sovereign disposition. Yung kanyang pagiging soberano, that is, hindi siya obligado na bigyan ng pantay-pantay na tigitigisang kaban lahat. Kung halimbawa lahat tayo binaha, lahat tayo binaha, may namigay ng bigas, yung kapitbahay nabigyan ng 10 kaban, mabuti ba yon? Mabuti. Ikaw nabigyan ng 1 kilo, mabuti ba yon? Mabuti pa rin. Nabigyan ka pa rin. Yes. Minsan lang, gusto natin siyang sukatin sa ating hindi, dapat 10 kaban din yung sa... No. Ang Diyos, sa pagpapakita ng kanyang kabutihan, siya ay soberano. Actually, pag tinuos natin sa katotohanan, hindi siya obligadong magpakita ng kabutihan. Bakit? Bakit, Brother Paul? Kasi lahat tayo ay pawang mababait, perpekto at cute, o makasalanan at rebelde sa Kanya? Yes? Kung meron sanang dapat ibigay ang Diyos sa atin, take note of the word, kung merong dapat ibigay sa atin, parusa. Kung mamaya after 5 minutes magkita-kita tayo sa impyerno, matuwid pa rin ang Diyos. Kasi karapat-dapat lang tayo doon. Pero hindi. Nagiging siyang patuloy na mabuti sa... So, dinilang ko lang yung sinabi ni A.A. Hodge. At makita sana natin sapagkat ang mga Kristiyano ay nandun ang tukso na mahulog sa pagseselos, mahulog sa pamantayan na ginagamit niya ng pamantayan na ang ginagamit niyang pamantayan para sukatin ang kabutihan ng Diyos ay yung kanyang sariling pananaw.
Okay? Alala ko ho noon, nasa Bible school ako, meron akong kaklase, ang ganda ng boses. Siya pastor ngayon, si Brother Den. May pagkakataon na pambihira. Bakit ako hindi binigyan ng Diyos ng ganong kagandang boses? Para yatang lugi. Mga kapatid, hindi. Ang Diyos sa Kaniyang soberanong kaparaanan nagpapakita ng Kaniyang kabutihan. So, soberano siya sa kabutihan niya. So, when we say God is good, it means that God is good in Himself. He is, in His very essence and nature, He is good. He is good in all that He do. Wala siyang ginagawa na hindi mabuti. Okay? Pakinggan natin. Tayo, sumusunod sa gawaing mabuti. Ang Diyos hindi ganun. Hindi siya sumusunod sa kabutihan kung hindi lahat ng ginagawa niya ay mabuti. Actually, siya ang pamantayan ng kabutihan. At habang nire-review ko ho ito, naisip ko lang, ang Diyos ang pamantayan ng kabutihan. Therefore, ang pamantayan ng mabuti, tunay na mabuti, ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Yes? Tama ho ba? Nakukuha natin yung application noon kung ang Diyos ay mabuti at lahat ng ginagawa niya ay mabuti at siya ang pamantayan ng mabuti. If we are after good, it must be according to the Word of God. Ako ha? I-apply natin sa kapanahunan natin ngayon. Ay, Brother Paul, nagmamahalan naman sila. Love na love nila ang isa. Hindi ba mabuti ang pagmamahalan? Pero may problema. Anong problema? Pareho silang lalaki. Mabuti ba 'yon? Again, susubukang pilipitin ng mundo ang word na mabuti sa kanilang sariling pamantayan. Hindi, ang pamantayan ng kabutihan ay walang iba kung hindi ang Diyos. Naalala ko ho, nung kami ay dumalo sa required marriage, seminar, premarital seminar na required ng munisipyo, na ang overall na kalagayan ay ang inaasahan. Nung tinanong, anong una? Bahay, anak, o kasal? Alam niyo, karamihan ang nauuna, bahay. Tapos nasundan ng anak. Tsaka na lang yung kasal. Ano daw ba ang mas mabuti? Yung may bahay na hindi kasal? O kasal na walang bahay? Again, ang mundo ay pipilipitin ang definasyon ng kabutihan. Tayo bilang mga Kristiyano, kung tayo ay naniniwala na ang Diyos ay mabuti, ang ating pamantayan ng kabutihan ay dapat manggaling sa Panginoon. At salamat sa Diyos, binigyan niya tayo ng Kanyang salita. Okay? Meron pang kanta, how can it be bad when it feels so good? Ayan mga tirada ng sanlibutan. Paano magiging masama? I feel so good. Again, it is not good. Dahil kung susukatin natin sa salita ng Diyos, ito ay hindi mabuti. Okay? So, hindi feelings, hindi kultura, hindi ang sanlibutan, kundi ang Diyos ang pamantayan ng kabutihan. So, naalala ko lang po yun nung nire-review ko yung ating lesson. Well, next, God's benevolence. Pinag-aaralan natin ito. And this is another, sabihin na nating, another anggulo na pagtingin sa kabutihan ng Panginoon. And this is God's compassionate, generous care over all His creation. Buksan natin sa Psalm 145 for us to be reminded. Psalm 145.
Psalm 145, verse number 9. Psalm 145, verse 9. Pray ho natin, ako ho ay nagpe-pray na sana ay may gamitin ng Panginoon sa ating Sunday School. Kahit sa ating Sunday School lang naman, ay makapag-project tayo dito ng mga Bible verses. Para marami tayong mga kapatiran na walang Biblia para ho masundan ang pag-aaral. And I am still in betwixt. May give and take pa rin ako kung gagawin natin yun sa worship service kasi it can be a distraction. Ang Sunday School, ito yung pag-aaral. Turay natin na tayo para nasa classroom. Pero pagdating sa worship, pagdating sa preaching, there must be a concentrated attention sa pangangaral. And doon yung pagkakataon na maaaring maging distraction. So, pag-pray natin, ang bagay ho na yun at pag-isipan pa. Well, Psalm 145 verse 9. Ano po ang sabi? Psalm 145 verse 9, "The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works." Ang Diyos daw ay mabuti sa lahat, at ang Kanyang mabuting kahabagan ay nasa lahat ng Kanyang mga gawa. And when that word all is used, it means all. Kahit na ang mga langgam, kahit na ang mga kuneho sa bundok, kahit na ang mga bulaklak sa disyerto, purple bulaklak, ang mga cactus ay namumulaklak. Kahit na may yung scorpion doon, kahit na yung maya doon sa puno ng mangga, lahat, kahit na yung damo. Sabi ng Bible, yung damo na ngayon nandyan at bukas ay susunugin, binibihisan ng Panginoon. Okay? Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng Kanyang mga nilalang. Ang tawag ng iba rito ay common grace, God's graciousness, that is common to all. Lahat ay nakakaranas. Sabi nga ng salita ng Diyos, umuulan sa bukid ng mabuti at sa bukid ng masama. Okay? Pag nandiyan ang ulan, hindi natin nakikita ang butas-butas yun, na sabi ay bukid to ng isang taong lasinggero, hindi ko bibigyan ng ulan. Hindi ganun. Nakakaranas pa rin ng kabutihan ng Diyos. Hindi binabaling ng Diyos ang oxygen para sa mga Kristiyano lang. 100%. Yung iba, mga hindi Kristiyano, 20% lang ang oxygen. No, hindi ganun. Kahit isang atheist na dinideny ang Diyos, pwede siyang lumabas ng bahay at malanghap ang sariwang hangin. Mabuti ang Diyos sa lahat at nakakaranas ng Kanyang kabutihan. Well, when we define the benevolence of God, sa A.A. Hodge again gives a very good definition. Ang sabi, benevolence is the goodness of God viewed generically. It embraces all His creatures except the judicially condemned on account of sin and provides for their welfare. Dito binigyan ng exemption ni A.A. Hodge ang pagkaranas ng kabutihan ng Panginoon sa mga hinatulan sa mga nasa impyerno. Ang dinadanas nila ay puot ng Diyos. Puot ng Diyos. Now, ang Diyos sa pagbibigay ng hatol sa kanila ay mabuti pa rin. Tama? Sana hindi niyo pagkamalian yun. Ang Diyos ay hindi mabuti sa pagparusa sa mga makasalanan. Pinapakita pa rin ng kabutihan ng Panginoon. Isang mabuting hukom ay paparusahan ang lumagpag sa batas, at yun ang Diyos. Pero pagdating sa mga nahandun sa kaparusahan, ang dinadanas nila ay ang puot ng Panginoon. So, pagdating sa benevolence ng Panginoon, ang ating hamon, let us be observant. Tumingin tayo sa ating paligid, ma-appreciate natin. Yun ang hamon ni Jesus, behold the fowls of the air. Pagmasdan natin ang mga ibon sa himpapawid. Sila'y pinapakain ng ating Diyos Ama. Let us be in awe. Tayo ay mamangha at purihin ng Diyos sa Kanyang kabutihan sa lahat. Halimbawa, ang mayor natin, pinapick up lang ang basura ng mga bumoto sa kanya.
Lagyan na sa medyo pinapipick up lang niya yung basura ng mga bumoto sa kanya. Ay, itong bahay na to hindi bumoto sa akin, lagpas. Bumabulok dyan ang basura. So again, mamangha tayo na kahit sa mga hindi bumoto sa kanya, at ito ay walang hanggang perpekto pagdating sa Diyos, na kahit sa mga taong hindi mananampalataya or rebelde at nagde-deny mismo sa kanyang kadyusan, ay nandun ang kabutihan ng Panginoon. Appreciate natin, maging ang simpleng init ng araw, mainit na pagkain, meron tayong tubig, mabuting pagkatulog, lahat ng ito ay kabutihan ng Diyos. And then also, lastly, ang hamon natin, let us reflect the goodness of God. And that is the challenge ng Matthew 5 verse 44 hanggang 45. Kung nagiging mabuti lang daw tayo sa mabuti sa atin, anong pinagkaiba natin sa mga hindi mananampalataya? At ginamit nga doon na ang Diyos, ang sabi ng salita ng Panginoon, ay kanyang pinapasikat ang araw sa mabuti at sa hindi mabuti, at pinapaulan sa matuwid at hindi matuwid, at ganoon din naman ay ating ma-reflect ang mga bagay na yun. Well, lastly, last Sunday, pinag-aralan natin ang love. Love. Simulan natin ang pag-aaral patungkol sa pagmamahal ng Diyos. Alam natin lahat ang salitang love. Naririnig natin ito lagi. Madalas natin ito maaaring sinasambit. Lalo na sa magandang ito ay madalas sinasabi ng mga taong may asawa. Sinasabi natin ang patungkol sa na mahal natin sila. Pero pag sinabing ang Diyos ay pagmamahal o pagmamahal ng Diyos, ano ang ibig sabihin nito? Sa Biblia, kapag tinignan natin na ang Diyos ay nagmahal, there will be always a sense of God giving. Ang Diyos ay nagbibigay. Ang pagmamahal ng Diyos sa Biblia ay laging may kaakibat na aksyon patungo sa ikakabuti ng kanyang minamahal. Therefore, and let me borrow the definition ni Wayne Grudem patungkol sa pagmamahal ng Diyos, ang sabi niya, God's love means that God eternally gives of Himself to others. This definition understands love as a self-giving for the benefit of others. This attribute of God shows that it is part of His nature to give of Himself in order to bring about the blessing or good for others. In another words, sa mas simple, ang biblikal na pagmamahal at ang pagmamahal ng Diyos ay ang pagbibigay ng kanyang sarili, pagsakripisyo ng kanyang sarili sa ikabubuti ng kanyang minamahal. Okay? Hindi ito pagmamahal na nakatingin lang sa sarili. Hindi ito pagmamahal na nakasentro lang sa sarili. Hindi ito pagmamahal na gusto ko lang makuha yung gusto ko. Isang magandang halimbawa dito ng palpak na sinasabing pagmamahal ay yung lalaking lalapit sa babae at hinihingi yung kanyang katawan. Well, mahal kita, gusto kong makuha yung katawan. No, hindi. Dapat nga protektahan niya pa. So again, ang pagdating sa pagmamahal ng Diyos, ito ay pagmamahal na nagbibigay, nagsasakripisyo sa ikabubuti. Siguro alam natin lahat ang talata, John 3:16, For God so loved the world that He gave. So, overall in the Bible, when we see passages about God's love, there will be always a sense ng pagkakaloob, paggawa ng Diyos sa ikabubuti ng kanyang minamahal. We went to 1 John 4:7 and 8. Ang sabi sa verse number 7, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God. He that loveth not, and knoweth God, and he that loveth not, knoweth not God, for God is love. Dalawa ang ating diniinan doon. Una, God is love. Ang Diyos ay pagmamahal. Paano natin sinabi God is good? In His very essence, He is good. Ang Diyos din mismo sa kanyang pinakakalagayan ay pagmamahal.
And then lastly, love is of God. Ang pagmamahal ay galing sa Diyos. Saan galing ang pagmamahal? Saan nagmula ang pagmamahal? Bakit kaya ng taong magmahal? Well, walang iba itong pinanggalingan kung hindi ang Diyos na lumalang sa atin sang-ayon sa Kanyang wangis. Natapos ho tayo last Sunday sa warning na ibinigay natin tungkol sa pag-abuso sa pagmamahal ng Panginoon. Kagaya ng kabutihan ng Diyos, marami ang pinipilipit, inaabuso o ginagamit ang katotohanan na ang Diyos ay pagmamahal at siya'y nagmamahal na Diyos upang lumikha ng Diyos-Diyosan na sang-ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Isa sa madalas na sinasabi, ang Diyos ay mapagmahal, hindi siya magdadala sa impyerno. Okay? Merong mga tao at merong mga grupo ng relihiyon na ito ang pinagbabasihan. Dahil ang Diyos ay mapagmahal, hindi maaari na siya ay magdadala at magpaparusa ng tao sa impyerno magpakailanman. Nais ko sabihin sa inyo mga kapatid, ang Diyos na ganun ay likhang isip ng tao at hindi yun ang Diyos ng Biblia. Binasa natin nung nakaraan sa Luke chapter 12 verse 5, ang sabi ni Jesus, "But I will forewarn you whom ye shall fear. Fear him which after he hath killed hath power to cast into hell. Yea, I say unto you, fear him." And that is none other than God. Matakot ka sa Diyos na may kapangyarihang pumatay at may kapangyarihan ding magbulid ng kaluluwa sa impyerno. Matakot ka sa Diyos. So ito ang Diyos ng Biblia. So, Brother Paul, kala ko ba ang Diyos ay mapagmahal? Bakit merong ganito? Bakit merong sinasabi na ang Diyos ay magbubulit ng kaluluwa sa impyerno? Walang punto ho ito. Pinapakilala, pinapaalam, nire-reveal ng Biblia sa atin ang isang mapagmahal na Diyos na isa ring matuwid at banal na Diyos at siya ay magpaparusa sa kasalanan sa matuwid na paraan. Sabi ko nga ho noong nakaraan, the fact na ang Diyos ay mapagmahal ay kikilusin siya ng kanyang pagmamahal. By the way, by definition, ang pagmamahal ng Diyos ay banal na pagmamahal. Dahil siya ay Diyos na mapagmahal, kikilusin siya ng kanyang pagmamahal para parusahan ang kasalanan. Hindi ko makalimutan yung example na ibinigay ni Paul Washer. Sabi niya, mahal ko ang mga bata. Mahilig ako sa mga bata. Anong gagawin ko sa mga taong nangingidnap ng mga bata para ibenta at gawing sex slave? Paano kung anak mo yung kinidnap? Nakuha niyo ho? So sana makuha natin doon, yes, tayo ay taong makasalanan, pero alam natin, dahil mahal natin ang mga bata, much more ang ating mga anak, kung merong gagawa ng mali, ng masama, ay nahandoon ang dating pagtatanggol, or kung tayo ay nasa kalagayan ng hahatol or paghuhukom, ay dapat hukuman. Halimbawa, sino bang pwedeng gawing halimbawa? Sinong gustong tumayong halimbawa? Ako na lang. Halimbawa, may kumidnap kay Timmy. Tapos nahuli. Salamat sa Diyos, nahuli. Nailigtas ang bata. Sinampahan ng demanda yun ng hidnap. Ano kaya kung tumayo ang judge? At sabi ng judge, well, dahil ako ay mapagmahal na judge, makakalaya ka na. Sinong sasabing okay lang yun? Hindi uubra. At ito yung Diyos na sinusubukang gawin ng mga tao sa kanilang mga isip kapag pinipilipit nila at ginagamit na pagrason na ang Diyos ay mapagmahal. Therefore, hindi siya magpaparusa sa impyerno. At actually, wala silang problema sa impyerno kung ito'y isang araw lang.
Pero walang hanggan. At iyon ang hindi nila makuha sa kanilang kaisipan. Walang hanggang parusa sa impyerno? Yes! Bakit ganon kung siya'y mapagmahal na Diyos? O mga kapatid, ang walang hanggang parusa sa impyerno ay sumasalamin kung gaano kataas ang Diyos na pinagkasalaan. Isang katotohanan ho ito. Habang tumataas ang posisyon ng pinagkasalaan, tumitindi ang parusa. Okay? Naalala niyo halimbawa natin? Halimbawa ho, si Kuya Ricky, nandiyan sa likod. Halimbawa, Kuya Ricky, sinuntok kita. Okay, sinuntok kita. May problema ba tayo? Meron. Baka magharap tayo sa barangay. Tama? Okay? Pero pag sinuntok kita, tapos binaril mo ko, grabe naman si Ricky, sinuntok lang, binaril na. Okay? Pero subukan natin, pumunta ako sa Malacanang at suntukin ko ang presidente. Anong gagawin ng mga bodyguard? PSG. Bubunutin yung mga baril nila. Baka kulang 10, baka 20 baril. O bala ang bumaon. Anong sasabihin ng mga tao? Sobra naman? Tama lang. Sinuntok niya. Baka bago pa tumama yung kamay, grabe, hindi pa tinatamaan, binaril na. Pero makukuha natin yun. Presidente yun syempre. Pareho lang ang gagawin, ha? And itong halimbawang ito ay kapos na kapos pagdating sa Diyos. Gaano kataas ang Diyos kumpara sa presidente ng Pilipinas? Gaano kataas? Walang hanggang mas mataas. Therefore, gaano dapat ang parusa sa mga rebelding lumalabag sa utos ng Diyos? Walang hanggang parusa. Sapagkat ang pinagkasalaang Diyos ay walang hanggan sa kanyang kadakilaan. So, hindi ho sobra ang walang hanggang parusa, actually karapat dapat sapagkat ganun kataas, kadakila ang Diyos na pinagkasalaan. Walang Diyos ay mapagmahal at kasama sa pagmamahal ng Panginoon, hindi lamang ang pagpapakita niya ang pagpaparusa niya sa mga makasalanan na hindi mananampalataya, kundi sa pagmamahal ng Panginoon, pinapakita niya rin ito sa pamamagitan ng pagdidisiplina sa kanyang mga anak. Buksan natin sa Hebrews chapter 12. So atin nung pinag-aaralan ng pagmamahal ng Diyos sa Hebrews chapter 12. At hindi ko ho, in a sense, nakukuha ko saan sila nang gagaling, pero mas nahihirapan akong unawain ang mga taong nagpapakilalang Kristiyano, naniniwala sa Biblia, pero kanilang sinasabi na, ang mga anak ko ay hindi ko dinidisiplina, hindi ko pinapalo dahil mahal ko sila. Well, ano ang So, ibig sabihin, ang pagdidisiplina at pagpalo ng anak ay hindi pagpapakita ng Again, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin ay disiplina, hindi gulpe. Pinag-iiba ho natin yun. At madami sa mga magulang ay nagkakamali, hinihintay na mapuno na ng galit, kaya lumalabas sa gulpe. No, ang disiplina ay galing sa pagmamahal, hindi sa galit. So, ang sabi ng salita ng Diyos, Hebrews chapter 12, verse 5, And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son,
Despise not thou the chastening of the Lord. Huwag mong walang bahalain, huwag mong ipagbaliwala ang pagpalo ng Panginoon, nor faint when thou art rebuked of Him. Huwag kang manlupaypay kapag sinaway ka ng Diyos. Namamalo ba? Sumasaway ba ang Diyos? Yes. Ang makita nyo, masubukan nyo, may pagkakataon ng aming anak na si Timmy ay umaandar yung electric pan doon sa kanyang mga lolo't lola na bakal yung blade, at pag siluot nila yung daliri niya, masasaktan siya. Makita nyo kung paano siya sasawayin ng mamit daddy niya. Dahil ba hindi mahal? Ay, hindi mahal ko eh, hayaan mo lang. Hayaan mo lang suot yung daliri ng bata doon sa electric fan. Pero hindi ganoon ang Diyos. Pero ang sabi niya sa verse 6, why? Bakit ito ginagawa ng Diyos? Killjoy lang ba siya? Ayaw lang ba niyang ma-enjoy ng mga tao, ng kanyang mga anak, particularly ang mga bagay-bagay? No. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Yung daw minamahal ng Diyos, pinapalo niya. At gusto ko makita natin, ang disiplina ay hindi lang basta pamamalo, malawak ang variety, ng disiplina, pero kasama dito. Ang sabi ng Book of Proverbs, huwag mong ihiwalay ang pamalo sa bata. Magtataboy ito ng kahangalan sa kanila. Yes, mayroong iba't iba ang mga bata. May mga bata na kailangan lang ng isa, dalawang palo at matututo na, pero mayroong mga bata na kailangan na madalas-dalas. Para bang sa bakal, ang palo ng ng panday, depende kung gaano katigas ang bakal. Tama? Kung masyado matigas ang bakal, maraming palo. Kung madaling sumunod ang bakal, baka isa lang, tapos na. Iba-iba. Pero hindi pwedeng sabihin na ang pagdidisiplina at isang bahagi nito ay pagpalo o parusa sa mga bata ay hindi pagpapakita ng pagmamahal. Well, the point is this. Kapag ang Kristiyano, kapag ang mga anak ng Diyos ay dumaranas ng pagdisiplina, pagsaway ng Diyos. Nawa, wag natin itong isipin. Kagaya nung ako'y bata, pagkatapos akong paluin, particularly pagkatapos akong paluin ng aking ama at ng aking ina, anong iniisip? Hindi ako mahal. Sakit-sakit eh. Tama? Mga young people, tama? At may tendency ang Kristiyano na mangyari yun. At questionin ang pagmamahal ng Diyos kapag nahandun ang pagsaway, ang pagdisiplina ng Panginoon. Pero narito ang paalala ng Panginoon, actually, ito ang kamay ng Diyos na nagmamahal. Ito ang kamay ng Diyos na nagmamahal. So ang Diyos ay nagmamahal sa kanyang mga anak, hindi ibig sabihin na bigay hilig, bigay layaw ang Diyos sa kanyang mga anak. No. Uninahan doon ang pagdisiplina at pagtuturo. And let me challenge, at kailangan ko ring matutunan ho ito bilang mga magulang, young people, bilang mga future na mga magulang, kailangan natin matutunan ito. Kailangan natin matutunan ito. Ay hindi lang ho yun, kundi isa sa pinakadakila ay ang pagpapakita ng Diyos sa kanyang pagmamahal. Or aguhin ko yung statement. Ang pinakadakilang pagpapakita ng Diyos ng kanyang pagmamahal ay walang iba kundi sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Buksan natin sa 1 John. 1 John. Naalala niyo ho yung definition natin ng pagmamahal? Ang pagmamahal ay isang desisyon na gumagawa. Ang pagmamahal ay isang desisyon na may kasamang emosyon na gumagawa sa ikabubuti ng minamahal.
At ganoon din ang mga magulang sa mga anak. May mga pagkakataon, nag-uusap kami ni Sister Jonah. Isa ho sa mga, kanina lamang, pinag-usapan namin ng kaunti. Isa ho sa mga pinag-iinteresan ng anak namin ngayon dahil abot niya na, ay ang gas stove. Abot, ayaw niyang tigilan yung pihitan ng stove. Usapan namin mag-asawa, mahal, tuwing lalapit siya doon, sasawayin, pag ayaw tumigil, pipitikin, kasi wag daw ang mangyari na merong mainit na sabaw dyan o merong apoy dyan. So bakit namin gagawin yung pagsaway o pagpitik na masasaktan siya? Kasi mahal namin siya. At yung gagawin na yun ay sa ikabubuti ni Timmy. So yun yung pagmamahal. Nagdesisyon kami. At nahandun yung emosyon. At hindi sapat yun, kundi merong paggawa sa ikabubuti. At narito ang pagmamahal ng Diyos, pinakita niya ang pagmamahal niya sa atin sa paggawa ng pinaka-ikabubuti. Sa 1 John chapter 4, verse 9. 1 John chapter 4 and verse number 9. Ano po ang sabi? In this was manifested the love of God. Paano daw na-manifest? Paano napakita? Paano nahayag? Kung merong mga binata, bulaklak ang pagpapahayag, sulat ang pagpapahayag, chocolate ang paghahayag, well, hindi ganun ang paghahayag ng pinakadakilang pagmamahal ng Diyos. In this was manifested the love of God, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Verse 10, here is love. Herein is love. Narito ang pag-ibig. Not that we loved God, but that He loved us, hindi dahil tayo ang nagmahal sa Diyos, kundi Siya ang nagmahal sa atin. At ang sabi ng salita ng Diyos, and pinadala niya, He sent His Son to be the propitiation for our sins. Sinugo niya si Jesus para maging pampalubag loob para sa ating mga kasalanan. Alala niyo ho, ang simbolo ng pagmamahal ng Diyos, hindi ganon. Hindi ganyan. Hindi rin ganun. Ang simbolo ng pagmamahal ng Diyos ay ano? Kaya ho, anumang mangyari sa atin, kung tayo ay Kristiyano, anumang mangyari sa atin, dumating man ang mga problema, dumating man ang karamdaman, dumating man ang pagsubok, wala tayong dahilan para sabihin, hindi ako mahal ng Diyos, dahil totoo ito. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Now, let me pause here for a while. Dahil gusto kong tanungin, naranasan mo na ba yun? Naranasan mo na ba ang pagmamahal ng Diyos? Ito. Naging totoo na ba sa iyo ang kamatayan ni Kristo sa krus? Naranasan mo na ba yun? Naligtas ka na ba? Kinakanta linggo-linggo, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. At madalas kong tinatanong sa mga nakakausap ko kapag nire-recite ko yun, nangyari na ba sa iyo yun o kanta pa rin sa iyo? Nangyari na ba sa iyo, nahugasan ka na nga ba? Nahugasan ka na nga ba? Naligtas ka na nga ba? Naligtas ka na nga ba? Na ikaw ba ay nakaranas na ng pagmamahal ng Panginoon? Eh, binigay niya ang kanyang bugtong na anak bilang pampalubag loob, pambayad para sa ating mga kasalanan. So pakinggan niyo, ang pinakadakilang pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos ay isang pagmamahal na hindi nagbabaliwala sa kasalanan, kundi actually dinidil at binignagawan ng solusyon ang kasalanan. So yung pagmamahal na gustong ipinta ng sanlibutan na pagbabaliwala sa kasalanan, hindi yun ang biblikal na pagmamahal, kundi isang pagmamahal
na ginagawa ang ikakabuti sa minamahal. At binawa ng Diyos ang pinakamabuti. Siya ay nagbigay ng tagapagligtas. Siya ay nagbigay ng kaligtasan para sa ating mga makasalanan. Sabi ni Dale Kuiper, the love of God is amazing. Amazing when you consider who loves, how He loves, how He reveals that love, and whom He loves. Ang pagmamahal ng Diyos ay kamangha-mangha. Ang pagmamahal daw ng Diyos ay tunay na kamangha-mangha kapag binigyan natin ng atensyon kung sino yung nagmahal, ang Diyos na napakataas. Paano siya nagmahal? Ibinigay niya ang kanyang masidhing pagmamahal. Paano niya pinakita yung kanyang pagmamahal? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino ang kanyang minahal? Tayong mga makasalanan, madudumi at rebelde. Dakila ang pagmamahal ng Diyos. Sa 1 John, buksan po natin sa 1 John chapter 3. Nandito yung imbitasyon. Nais ko ho na sa ating pag-aaral na ito ay hindi lang ito impormasyon sa ating kaisipan, kundi nandito yung imbitasyon ni John sa 1 John chapter 3 verse 1. Ano po ang sabi? Behold. Ang sabihin ng behold, observe, pay attention, look upon, tignan mo, obserbahan mo, pagmasdan mo. Behold, what manner of love the Father had bestowed upon us. Anong klaseng pag-ibig? Ibabad natin, para bang tsaa, ibabad mo ng matagal hanggang lumasa. Pagmasdan mo ang krus ni Kristo, anong klaseng pagmamahal ang binigay ng Diyos sa atin? Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we, sino yung we? Sinners, like you and me. 5 characteristics of God's love. Hindi lang ito, actually doon sa listahan ay merong 8, I believe, pero ay bigyan natin ng mabilis na pagkonsiderasyon ang 5. What are some characteristics of God's love? Number 1, God's love is sovereign. God's love is sovereign. Just like His goodness. Naalala niyo yung illustration natin ng goodness? Soberano ang kabutihan ng Diyos. Hindi siya obligadong maging pantay-pantay na hindi siya obligadong maging mabuti sa pantay-pantay na paraan sa lahat. Mabuti siya sa lahat, pero yung kabutihan niya ay soberano siya sa pagpapakita. Sabi ko nga ho sa inyo, paano kung merong bilyonaryo, dun sa isang barangay na nabaha, nagpamigay siya ng tig sa 10 kabang bigas sa bawat pamilya. Doon naman sa kabilang doon naman sa kabilang barangay, binigyan niya ng tigi 1 kilong bigas. Masama ba siya? Nagbigay nga eh. Pero alam niyo ho, ganun talaga ang pagiging makasalanan ng tao, nabigyan na nga ng 1 kilo, magre-reklamo, ba't siya kabla 10 kaban? Ano magagawa mo? Yun ang gusto niya. Nako ba? Actually, hindi siya obligado. Wala siyang bigyang bigas, hindi pa rin siya magiging masama. Tama ba? So, soberano. Nasa kanya ang pagdidesisyon. At ganun din sa pagmamahal ng Panginoon. Ang pagmamahal ng Diyos ay soberanong uri ng pagmamahal. Hindi siya isang Diyos na, for He did not have to love anyone, nor was He influenced by anything when He has set His love on certain ones. Hindi niya kailangan. Alam niyo yun? Mayroong mga tao para bang hindi matahimik kung walang minamahal. Para bang hindi mabubuhay kung walang girlfriend, boyfriend, kung walang minamahal, hindi ang Diyos ay perpekto, kontento sa kanyang sarili. Hindi niya kailangan ng kahit na sino.
So soberano siya pagdating sa kanyang pagmamahal, hindi siya na-impluwensya ng sinuman para itulak siya sa pagmamahal. Hindi siya malungkot sa langit na kailangan niya ng kasama para mahalin. Hindi katulad ng pinipintang larawan ng iba. At ang pagmamahal na ito ng Diyos ay isang soberanong pagmamahal. Buksan natin sa Romans chapter 8. So, ipaliwanag ho ito. Sa Romans chapter 8, verse number 29. At makikita ho natin ito sa soberanong pagpili o paghirang ng Diyos sa kanyang mga ililigtas. Romans chapter 8, verse number 29. Ano pong sabi? For whom He did what? Foreknow. He also did predestinate to be conformed in the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Now, yung word na foreknow dyan, hindi ibig sabihin ay mere cognitive or mental knowledge na simply alam lang ng Diyos dahil alam niya ang lahat ng bagay. At lalong hindi ito nangangahulugan na finorno na tinignan ng Diyos ang future at nakakuha siya ng impormasyon at doon nakabase yung kanyang paghirang. Rather, ang tamang pagkaunawa sa word na foreknow na ito, makikita natin sa Bible, ito'y pumapatungkol sa soberanong akto at soberanong akto ng Diyos na pagbibigay, paglalaan ng kanyang espesyal at malalim na pagmamahal sa mga partikular na individual. Yun ang binibigyang pansin. Take note, Romans 8:28, for whom? Hindi what. Ano pagkakaiba ng dalawang pronoun na yon? What pertains to? Ano? Objects? Things? Yung mga estudyante? O masyado lutang sa online learning? Ang whom na pronoun pumapatungkol saan? Persons. So pag sinabi nilang inalam ng Diyos yung mangyayari, well, therefore, ang pinorno niya ay yung event, so dapat what? Pero that is not the case. Whom? Ang pinorno ng Panginoon is not the future event, kundi people. Persons. Particular people. Whom He, God, foreknew. So this pertains to God's sovereign act of predeterminate love, a choice to have an intimate relationship. Isang magandang example ho dito ay ang bansang Israel. Buksan natin sa book of Amos. Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Amos. Alam niyo ho, ito yung libro ng lupon ng mga bossing. Mga Amos. Amos chapter 3. Ba't ko ba sinabi yun? Amos chapter 3, verse 1. Ano po ang sabi? Hear this word that the Lord hath spoken against you, O children of Israel. So particular, ang kanyang binibigyang pansin ay ang children of Israel. Piniling bayan ng Panginoon. Against the whole family, which I brought up from the land of Egypt, saying, you only have I what? Known. You only have I known of all the families of the earth. Therefore, I will punish you for all your iniquities. Ano yung sabihin nun? Word na known? Kung ang argument nila, well, ang word na known, ang ibig sabihin pagkaalam. Ibig sabihin ba ang Israel lang ang alam na Diyos na bansa, na grupo ng mga tao, at hindi niya alam ang mga iba? Wala siyang impormasyon? That is not the case. So dito natin makikita yung gamit ng word na know sa Bible, depending on the context kung paano siya ginamit. Ang ibig sabihin ay hindi lang basta cognitive or mental knowledge or information, kung hindi determinate love or intimate love relationship. Kaya nga ho, ang sabi din sa bandang dulo,
I will punish you for all your iniquities. Ano yun? Discipline. Bakit didisiplinahin? Galing saan ang disiplina? Pagmamahal. Ang puno-punto ho dito, ang bansang Israel ay binigyan ng kakaibang atensyon, kakaiba at nagtatanging pagmamahal ng Diyos. Nakuha ko? Yun ang ibig sabihin ng word na no. So balik tayo sa Romans 8, verse number 29. For whom He did what? For no. Ay, ibig sabihin ng word na for? Before. No, intimate, a decided intimate love relationship. Ibig sabihin, bago pa man din, nagdesisyon na ang Diyos na mahalin. At yung desisyonan ng Diyos na mahalin, gagawa siya sa ikabubuti. Magsusugo siya ng tagapagligtas. Ililigtas niya. So ang punto ho dito, bakit natin ito binibigyang pansin? Ang punto ho ito, ang Diyos sa kanyang kadyusan ay soberanong nagdesisyon patungkol sa kanyang nagliligtas na pagmamahal. Ang punto ko lang ho na sinasabi ay ito, pagdating sa pagmamahal ng Diyos, ito ay soberano. Particularly doon sa nagliligtas na pagmamahal ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi na fall in love. Ano yun? Kilala nyo si Narcissus? Sino nakakaalam kay Narcissus? Doon sa litang narcissistic, si Narcissus ay isang karakter na wala siyang minamahal. Pero nung minsan tumingin siya sa tubig at nakita niya yung refleksyon ng kanyang sarili, na in love siya. Na fall in love siya sa sarili. Kaya ang tawag sa mga taong mahal na mahal ng sarili, in love sa sarili, gandang-ganda, puging-pugi, narcissistic. Ang Diyos ay hindi lang siya basta nakita niya ang mga tao at na fall in love siya. I cannot live without you. Para bang nung nakita ng Diyos ang mga tao, how do I live without you? Hindi ganon. Kundi narito ang mga tao na rebelde sa Panginoon at ang Diyos mula sa mga taong makasalanan ay nagdesisyon sa kanyang soberanong pagpili at determinasyon na mahalin o magmahal. At itong mga minahal niya na ito ay mga partikular na individual na kanyang ililigtas. So God's love, kailangang bilisan, is a sovereign kind of love. Hindi ito nakakuha ng dahilan sa iba. Hindi ito pinuwersa mula sa iba o mula sa labas, kung hindi sa kanyang sariling determinasyon. In short, nagdesisyon ng Panginoon, mamahalin kita at ililigtas kita. At yun ay sinigurado ng Diyos. Pangalawa, so una, God's love is a sovereign love. Number two, God's love is an eternal love. Para hindi tayo masyadong magtagal, ang sabi ng Jeremiah 31 verse 3, the Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Walang hanggang pagmamahal. Tayo'y minahal ng Diyos bago pa tayo'y pinanganak. Tayo pinili na ng Diyos sa kanyang sarili. Sabi ng Biblia, bago pa itatag ang sanlibutan. Bago pa kainin ni Eva at Adan yung prutas, minahal na tayo ng Panginoon at dinidesisyonan niya na ililigtas niya tayo sang-ayon sa kanyang soberanong kalooban. So God's love is a sovereign love. God's love is an eternal love. His love is a strong love. Strong love. Malakas, matindi. Walang makakapigil at walang makakapagot. Sa Romans chapter 8 verse 35, may tanong, who shall separate us from the love of Christ? Pagdating sa verse number 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Walang makapaghihiwalay sa atin.
And again, yung love na yun is the saving love of God. Wala. It is a strong love. Number 4, the love of God is primary or first. Ang pagmamahal ng Diyos ay laging una. Or in another way of saying it, it is always a causal. C-A-S-U-A-L. Ito yung sanhi, hindi ito resulta. Ano ba? Okay? Alam niyo yung cause and effect? Merong sanhi. Kung merong sanhi, magkakaroon ng epekto o ng resulta. Pagdating sa pagmamahal, ang pagmamahal ng Diyos ay laging sanhi, hindi siya ang resulta. Ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 19, we love Him because He first loved us. Kaya sa ating pag-aaral nung mga nakaraang taon sa Sunday School, isa sa mga katangian ng tunay na Kristiyano ay pagmamahal sa Diyos. Dahil kung naranasan mo ng tunay ang pagmamahal ng Diyos, that is, paano pinakita ang pagmamahal ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So that is the first cause. Anong magiging resulta? Anong effect? We love Him. So the love of God is primary or causal. And the number 5 and last, the love of God always gives. The love of God always gives. Again, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. In this was manifested the love of God, that He sent His only begotten Son. At ito, listen, ito ang pattern naming mga mister. Ephesians 5 verse 25, anong sabi? Husbands, ano kasunod? Love your wives and praise the Lord. Bukas, 2 years na kami ni Sister Jonah. Husbands, lahat ng husbands, taas ang kamay. Lahat ng may asawa. Here, hindi ito utim, hindi ito advice, hindi ito suggestion. Ito ay utos. Love your wife. Sabi daw nung isang nagpapakilalang Kristiyanong lalaki sa pastor, hindi ko na siya asawa, dinivorce ko na siya. Pero sabi ng Bible, love your neighbor. Hindi ko na siya neighbor, ang layo na namin. Ang sabi ng Bible, love your enemies. So wala kang option kung hindi mahalin. So ang payo ng pastor doon sa mister, umuwi ka, mahalin mo ang misis mo. Husbands, love your wives. Anong pattern natin? Even as Christ loved the church. Anong ginawa niya? And gave Himself for her or for it. So God's love is a giving, self-sacrificing, others-oriented love. Ito yung pattern natin bilang mga mister. Ang pagmamahal natin sa ating mga misis ay nakakonsentrate sa Kanya at binibigay at ginagawa yung ikakabuti niya. Sa mga misis naman, well, hindi ito yung pinakausapan natin. Ang kanilang utos ng Diyos sa kanila, magpasakop sila sa mga mister. So narito, let me give a challenge. Yun yung sinabi ni John, behold what manner of love the Father bestowed upon us. Let us meditate on the wonderful love of God and allow it to manifest on our lives. Pagbulay-bulayan natin ang napakadakilang pagmamahal ng Diyos. Ito ay nawa masalamin at makita sa ating mga buhay. Unang hamon, naranasan mo na ba? Gusto ko rin tanungin ang mga kabataang naririto. Naranasan mo na ba? Well, hindi lang mga kabataan, bawat isang naririto. Naranasan mo na ba ang pagmamahal ng Diyos? Si Kristo na namatay sa krus para sa iyong mga kasalanan. Naging totoo na ba ito sa iyo? And then, kung ito'y naging totoo na sa iyo,
ang dapat resulta nito, we love Him. Let me ask, kamusta ang pagmamahal natin sa Diyos? Kung tayo magiging honest, ang sabay-sabay nating magiging sagot ay ito, kapos. Yes? Sobra-sobra? Mayroon ba lalapit sa akin mamaya? Brother Paul, sobra na nga yung pagmamahal ko kay Lord eh. No. Kung tayo magiging honest, laging kapos, laging kailangan pang i-improve. And then pangatlo, manifest. Ipakita natin. Yung pagmamahal natin sa Diyos, ipakita natin sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa Diyos, sa pagmamahal natin sa ating kapatiran, sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Oh, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Let's pray. O Panginoong Diyos, salamat po. Salamat po sa pagmamahal. Hindi kami karapat-dapat. Kami ay marumi, masama, rebelde, patay sa kasalanan. Pero pinakita mo yung pagmamahal sa amin nung kami mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa amin. Purihin ka. Purihin ka sa iyong kamangha-mangha at dakilang pagmamahal. Panginoon, nakita namin sa iyong salita. Ang pagmamahal mo sa amin ay walang hanggan. Bago pa itatag ang sanlibutan, pinili mo na kami at minahal mo kami para sa iyong sarili. O Panginoon, tulungan mo kami na kahit paunti-unti ay mas lalo pang lumalim ang pagkaunawa namin sa lawak, sa lalim, sa laki, sa tindi ng pagmamahal mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At nawa itong pagmamahal na ito ay makita sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po, O Diyos. Ingatan mo kami hanggang sa pagpapatuloy ng aming gawain ngayong umaga. Patuloy ka namang maluwalhati sa aming mga buhay. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dadako ho tayo sa ating 15-minute break. Again, sa ating mga kapatiran nakatutok sa ating live stream at 10 a.m. ay magsisimula ho ang ating morning worship. God bless po. Bring up.